Father, may tanong po ako sa inyo, Father. Paano niyo po masasabi pag siya na yung the one? The one? Ako. Delikado kasi yung mga ganyang label eh. Hindi mo kasi laging mahal ang kasintahan mo o ang asawa mo. Okay, ang totoong pagmamahal eh kung sino yung pipiliin mong mahalin araw-araw. Yung feelings kasi nagbabago yun eh. Pero yung commitment mo, dapat hindi. Okay, makinig kayo. Hindi lang to para sa mga lalaki at babae, ha? Dahil love is love. Kaya kapag tapat at totoo, kahit anong anyo, kulay pa yan, dapat panindigan mo. Wow! Alam niyo, Father, para sa isang taong simbahan, salamat talaga. Maraming salamat, Father. Alam nyo, birthday party ko to, ha? Hindi to pre-marriage seminar. Ginawa nyo pang tanungan ng love advices si Father talaga, ha? Muna kayo madaming tanong. Narinig niyo si birthday girl, ha? Ay, birthday tomboy. Pwede Birthday tomboy. Nga naman. Oh, siya, to celebrate the birthday tomboy, uling tagay ko na to kasi maaga pa ako bukas. Hindi po, Father, pero thank you so much po sa pagpunta, ha? Wala nga naman, pero nauna na ako. Ay, wait lang, Father. Last na. Bigyan mo sa... Birthday mo? Bakla naman. Okay. Paano naman halimbawa lang ikaw naman yung pinana ni Cupido. Kahit ba nakasutana ka na, ano gagawin mo? Okay, sige. Humor ko yung tanong mo. Okay, sige, sabihin na natin yun nga yung nangyari. Kung mangyari man yun, siguro piliin ko pa rin yung calling ko. Again, commitment nga, di ba? Commitment. Ibig sabihin, araw-araw kong paninindigan si Lord. Pipiliin ko ang simbahan, pipiliin ko ang community ko. Grabe yung sagot ni Father, no? Ang showbiz. Dapat ang calling mo ata artista, Father. Thank you so much po. Thank you. Ewan ko sa inyo. Sige, mauna na ako. Father. Ay, nako. Ingat lang. Thank you. Thank you, Birthday Mom. girl. Thank you. Pasensya na. Di ko na ubusin talaga yan. Di ko na kaya. Salamat. Uy, hinay-hinay kayo sa pag-inom. Ayoko. Moderately. Yes. Moderately. Thank you, Dad. Akin naman po kay Father. Uy, moderately nga daw. Sige, dito na lang yung yelo. O yan. Gandang araw. Father! Uy. Si Father. Father, ikaw kaya pala ang sipag mong magtagay nung isang gabi kasi may balak kang i-recruit ang mga kaibigan ko dito sa youth ministry. Kunti lang naman yung ininom ko ng isang gabi. Tsaka ganun talaga ang Espiritu Santo, gumagawa ng paraan kahit sa tagayan. Alam mo, ang gustong-gusto ko talaga dito kay Father, bukod sa wala siyang pinipiling ibang tao, wala din siyang pinipiling kasarian. O, di ba? Di ba? Morning! Hi, good morning po. Ay, good morning. Pablo! Morning, Father. Good morning po. Pwede makausap ko saglit? Ay po, sige po. Bill. Ano natin mo, Pablo? Father, Oh. napapadalas yata ang pagsama mo sa mga bakla at tomboy. At nakikipag-inuman ka pa sa kanila. Father, pari ka. Nakakahiya. Wala naman mo siguro masama kung sumama ako sa kanila. Hindi mo ba? Tsaka, Pablo, wala rin masama na uminom ng alak. Basta paminsan-minsan lang, hindi sobra. Maging ako. Mang Pablo, konti lang naman yung ininom ko. Tsaka isa pa, tingnan niyo. Marami akong nahikayat ng mga bata para makasama sa youth ministry natin. Hindi rin naman po kami evil, Mang Pablo. Evil. Hindi nga, pero asal demonyo kayo. Grabe naman po yung asal demonyo. Saan po nang galing yan? Sige, sumagot ka pa. Walang galang sa matanda. Alam niyo, Father, kapag kinonsinti niyo ang mga yan, hindi ako magtataka kung isang araw, katulad ka na rin nila. Pasensya na po, Mang Pablo, pero hindi ko kasi maiwasan na marinig yung pinag-uusapan niyo. Ang totoo po niyan, kabaliktaran po ang nangyayari. Si Father po ang nag-akay sa kanila dito, sa aming lahat.
Kaya nga po kami nandito sa simbahan para maglingkod. Di po ba maganda yon? Salamat sa inyo lahat, ha. Pasensya na. No. Henry, paano mo nalaman na meron kang calling para magpare? Unang-una, yung surrounding ko, nung bata pa ako, yung bahay namin talagang malapit sa church. Okay. In fact, yung patio ng church, naging playground ko. So, almost every day meron akong interaction. Ang family? Actually, may dalawa akong religious sisters. And then yung guidance na rin ng parents, ng father and mother, they are very devout. Did you go through any struggles sa umpisa pa lang ng pagpapari mo? Yung usual struggles, napapagod ka rin, napo-frustrate ka rin kung may naririnig kang mga negative comments despite na lahat mo na ginagawa. Ilang taon ka na bang pare nung nakilala mo si Clarice? I was on my 10th year. Ang tagal in the na. priesthood 10 years ka ng 10 pare. years. After 10 years. Sa umpisa, tila inosenteng paghanga lang ang namamagitan kina Father Henry at Clarice. Isang dalagang humahanga sa ginagawa ng isang pare at isang pare na naaaliw sa lambing ng isang dalaga. Pero kapag araw-araw na kayong magkasama, nagtatawanan at nagpapalitan ng text messages, hindi nyo namamalayan yung wala lang may something na pala. Lalo na ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Salamat po. Mabuti ha. Apo. Aling Lorna, maraming salamat po dito sa banana bread. Ito pa, Father, sa labat. Alam niyo, paborito ko yung sa labat. Thank you. Ako, napakaliit pa po niyan. Kapalit po ng ginagawa niyo sa anak ko, kay Clarice. Mula po nung sinali niyo siya sa youth ministry, nanumbalik po yung dating sigla niya. Dami na pong pinagdaanan ng batang yan. Sa school, sa love life. Kaya salamat po, Father. Napapasaya niyo po talaga siya. Ako? Opo. Kinukwento niyo sa akin kung gano'n raw po kayo kabait sa kanya. Kinikilig pa nga po habang nagkukwento eh. Batang yun talaga. Father, ayoko na siya makitang malungkot uli. Kaya pag niloko siya ng lalaki uli, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kailangan ko na po umalis, Father. Hindi na po ako magpapaalam kay Clarice, ha? Kasi alam ko mag-a-attend po siya ng Bible study. Sige po, Father. Salamat po uli. Sige, Aling Lorna, maraming salamat din uli, ha? Thank you po. Thank you. Sorry, Clarice. Ay, hindi, Father. Sorry po, ako po yung nakatama sa inyo. Nagmamadali po kasi ako kasi na-late na po. Father, ayoko na siya makitang malungkot uli. Kaya pag niloko siya ng lalaki uli, maghahalo ang balat sa tinalupan. Oo nga pala. Sige, sige. Sige po, Father. Sorry po ulit. Brother Roel, mauna na ako, ha? Sorry. Nang mga sandaling yun, pareho ng batid ni na Father Henry at Clarice na may kakaiba ng namamagitan sa kanila. Isang spark na hindi lang basta-basta paghanga. Pero ang tanong, pareho rin ba silang handang harapin ang malaking gulo at kahihiyan kapag hinayaan nilang mahulog ang kanilang loob sa isa't isa?